Linis nito, oh. Grabe linis. Ang kain ng gulong, oh. Sayang yung gulong. Basta yung fly. Oh. Kapit natin yan. Magandang araw mga boss. Napansin niyo yung gulong ni customer, yung loob ang napupudpud. Pero bago ako pumunta dyan, dito muna ako sa pangalawang problema niya. Na pag umiikot daw itong gulong o umaandar itong sasakyan ni customer, ramdam niya na meron daw sumasayad. Para bang may kumikiskis. Ingay. Naramdaman ko nga mga boss, meron siyang parang kumikiskis pero ugain ko muna itong gulong niya. Para malaman ko kung may sira sa pangilalim. Kasi nga yung sa loob lang yung pudpud ng gulong. Alignment lang to. Kaya lang mga boss, kung makikita nyo, nung inaalog ko nga itong gulong niya, wala siyang sira dito sa pangilalim. Okay naman ang tie rod, ball joint, bearing, rack end, kahit yung suspension niya, walang problema. Kaya sabi ko, alignment lang to, pwedeng sa camber yan, kaya ganyan ang pudpud ng gulong. Ikutin ko nga ulit itong gulong. Ingay oh. Kung maririnig yung mga boss, meron siyang tumutunog, shhh, gumaganon, may sumasayad. Talagang assessment ko dito mga boss, yung brake pad nito, manipis na. Kasi nga, sa itsura pa lang nito, kulang ito sa maintenance. Luwagan ko muna itong mga nuts sa gulong. Tingnan nyo mga boss, halos hindi ko matanggal itong mga nuts niya. Halatang hindi ito nagagalaw. Kaya minsan mga boss, pag hindi rin kayo nagpapa-maintenance o hindi kayo nagpapa-check up man lang, kita nyo, sayang yung gulong. Napupudpud lang itong loob niya. Kasi sa nakita ko dito talaga mga boss, alignment lang ang problema nito eh. Camber alignment, kumbaga. Mabuti na nga lang, itong impact lens ko, malakas siya eh. Ilang taon na sa akin yan, 2023 pa ata yan mga boss, pero hindi pa yan sumasablay. Kahit anong klase malalaking gulong, tapos yung nut niya, kayang-kaya nito luwagan. Yung unang-una kong pinaggamitan nito mga boss, yung Montero, naku, yung nut nun, napakatigas, pero kinaya nito. Lalo na ito mga boss, ayon kay customer, ilang taon na daw hindi tinatanggal itong gulong niya. Kaya nga kung makikita nyo, matigas tanggalin itong mga nut niya, sobra sa higpit. Pero pasasaan ba? Kayang-kayang luwagan nitong impact wrench ko yan. Big torque power yan mga boss, ng pinakamurang power tools. Tanggalin ko na itong gulong mga boss para ma-check ko naman itong brake pad niya. Lapit ko itong camera para maitutok ko yan dito sa brake caliper niya. Ayan o, manipis na yung brake pad. Papihit nga lang manibela. Pakanan. Sagad. Sige, sagad mo. Okay. Dalang preno. Wala na, bus na. Basta. Kaya papalitan ko na rin yun. Ayan o, nakikita nyo, manipis na itong brake pad niya. Halos gapapel na lang. Kaya kailangan ng palitan yan. Photo finish. Pagtanggal nitong brake pad mga boss, meron diyang nakatusok na dalawang pin. Tapos dito naman sa pinaka-pin niya, may nakatusok naman dyan na clip spring na naglalak nga dito sa pin para wag siyang mahugot dito sa brake pad. Nakita niyo naman, di ba, gumamit lang naman ako ng low nose o kaya plier gamit kayo. Pwede rin yun para matanggal niyo yung dalawang clip spring na naglalak nga dito sa brake pad pin or caliper pin. Hindi pa nagawa ang ano nito, pre, no? Hindi pa. Pa yung stock niya. Ha? Yung pa yung stock niya. Ito pa? Tapos dito naman sa ibabaw ng brake pad, meron diyang nakatusok na clip spring. Iangat nyo lang yan. Kabilaan nga yan, nakatusok dito sa dalawang brake pad mo. Kung hindi kaya ng daliri nyo, sungkitin nyo ng flat screw, gaya ng ginawa ko. At pag okay na, pwede mo na ngayon hilahin itong brake pad pin niya. Ayan mga boss, oh, kung nakikita nyo, hinihila ko na yan. Tapos itong clip spring sa ibabaw, syempre, ingatan nyo, baka tumalsik. After nyan mga boss, gamit ka ng flat screw. Sikwatin mo itong brake pad. Ipaatras mo yan para itong piston dito sa brake caliper, pumasok siya. Kabilaan yan mga boss, ganun lang gagawin mo para maluwag mong matanggal itong lumang brake pad. Nipis oh. Sakto. Kaya pala umiingay eh. Tunog niya. Lumalim na nga eh oh. Lumubog na yung gitna eh oh. At pag natanggal nyo na yung dalawang brake pad, itulak nyo itong piston para malaman nyo kung stack up yan or hindi. Pag malambot yan na itinutulak nyo itong piston, ibig sabihin mga boss, okay lang yan. Walang problema dito sa mga piston nyo. Kaya tuluyan nyo nang ilubog itong apat na piston dito sa loob ng brake caliper housing niya. At pag okay na, lumapat na yung piston, lagyan ko muna dito sa wheel hub niya ng dalawang nut. Tapos hihigpitan ko yan mga boss. Tsaka ako ngayon iikutin itong rotor disc niya. Tapos ididikit ko itong sandpaper para yung kalawangan na kumapit dito sa rotor disc, matanggal siya. Pati yung kaunting gumasgas dito sa rotor disc mga boss, kahit papano, matanggal yun. Medyo kuminis itong rotor disc niya. Actually mga boss, medyo lumalim siya pero konting-konti lang naman.
Kaya nga kung makikita nyo, niliha ko na lang yan para hindi na mapagastos pa si customer. At after ko nga maliha itong rotor disc, kinapa ko yung magkabilang gilid niyan. So para mga boss, okay naman na siya. Kaya sabi ko kay customer, pwede na yan. Tapos, isprayan ko na ito ng brake cleaner para yung kumapit na kalawang dyan, mawas out siya. At kung may malagkit man, syempre kasama yun sa matatanggal. Ganun lang mga boss, di ba? Basic lang. After nyo ma-sprayan ng brake cleaner, gamit yan ng malinis na basahan. Punasan mo itong magkabilang gilid ng rotor disc mo para yung brake cleaner hindi siya magmarka dito nga sa rotor disc. After ko nga mapunasan itong rotor disc, itulak ko ulit itong dalawang piston dito sa brake caliper. Kailangan kasi mga boss nakalubog yan para pag inilagay nyo itong bagong brake pad dahil sa makapal na yan, di ka mahirapan. Ipisut, kapal eh. Gamit na gamit. Kaya kumikis-kis na rinig mo talaga eh, no? Sa paglagay naman nitong brake pad, kung makikita nyo, madali lang, di ba? Basta naitulak nyo na itong piston. Tapos dito sa kabila, dahil nga sa umangat pa itong isang piston, itulak nyo lang yan hanggang sa lumubog na itong dalawang piston niya. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong pangalawang brake pad. Ganon din mga boss, itusok mo lang itong brake pad. Meron naman yung guide, hindi ka malilito. Medyo uga-ugain mo lang itong brake pad pag mahirap ipasok. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong clip spring niya dito sa brake pad. Ayan mga boss, yung nilalagay ko. Tapos itusok mo na ngayon itong brake pad pin. Siyempre kasama sa pagtutusukan mo itong clip spring niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, dito kasi sa clip spring mayroon siyang dalawang bilog na butas mga boss. Diyan yung ipapasok itong pin. Ayan kung makikita nyo, pinasok ko yan, dapat sagad. Tapos ito namang magkabilang dulo ng clip spring dahil nga sa may butas dito sa brake pad. Itusok nyo yan dyan mga boss. Ayan nakita nyo diba na itusok ko. Isum nyo na lang para makita nyo. Tapos dito din sa kabilang side mga boss, itutusok nyo rin yan para lumapat nga ng maayos itong clip spring dito sa brake pad. Dito naman tayo ngayon sa taas mga boss. Ayan yung pin nitong brake pad. Meron niyang clip. Ayan itutusok nyo lang naman yan eh. Ayan yung clip. Itusok nyo lang para mag-lock nga itong pin dito sa brake pad. Ayan mga boss, kung makita nyo, itutusok ko na itong pin sa butas ng brake pad yan, tagos sa kabilang butas din. Tapos lalabas yan dito sa kabilang butas ng brake caliper. Tsaka nyo ngayon ilagay itong clip nya. Ayan tusok nyo lang yan mga boss para mag-lock nga itong pin dito sa brake caliper nyo, hindi siya mahugot. Sa baba mga boss, ganun din, itusok mo lang din itong clip nya. At dahil sa okay na, tanggalin ko muna itong dalawang nut dito sa wheel hub. Kaya diretso manibela. Okay. At dahil sa okay na ito, kaya lang may request pa si customer, palitan ko daw muna itong brake fluid dito sa brake caliper. Siyempre kasama na dyan sa reservoir pag ganun. Tanggalin ko muna itong cap ng bleeder niya tapos pa-start ko itong makina. Yun nga mga boss, ang gagawin ko dito, i-bleed ko itong brake fluid ni customer. Kumbaga yung luma na brake fluid, papalitan ko yan ng bago. Start. Bomba preno! Sa pag-bleed nito mga boss, panoorin nyo lang kung paano ko yan ginagawa. Bomba preno! Oh, pirme! Din sa brake pedal. Tapos luwag sa bleeder. Diba? Ilaw. Bomba! Pirme! Bomba! Pirme! Bomba! Fast forward ko na mga boss dahil nga sa malinis na yung brake fluid na lumalabas dito sa brake caliper ni customer, pwede ko na ngayon tigilan yan. Tapos hanginan ko itong brake caliper niya pati itong rotor disc. Tapos isunod ko naman sa ilagay itong cap nung bleeder niya. Ayan mga boss, nilagay ko na itong cap. At dahil nga sa okay na ito mga boss, wala na rin ako nakalimutan dyan, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong. Siyempre naman, pag nilagay nyo itong gulong, yung mga nut niyan, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo. At pag okay na, lilipat naman tayo dito sa kabilang side. Siyempre, ganun din mga boss, bago ko simulan yung trabaho, check upin ko muna itong pang-ilalim ni customer. Dapat kasi walang sira dito sa pang-ilalim niya, kaliwat kanan, dito sa harapan. Para sigurado ako na camber alignment lang yung ipapagawa dito ni customer. Hindi kasi pwedeng ipa-camber alignment ito mga boss kapag may sira dito sa pang-ilalim niya. At dahil nga sa walang sira dito sa pang-ilalim niya, nag-suggest ako kay customer na camber alignment lang ang gagawin dito sa sasakyan niya.
Sabi nga ng customer, yun, nakaiwas ng gastos. Siyempre, kung may sira ito sa pangilalim mga boss, nako, matinding gastusan din yan. At dahil nga sa wala namang sira ito sa pangilalim, punta na tayo dito sa brake pad niya ulit. Dahil nga sa kailangan pa rin palitan yung brake pad dito sa kabilang side. Pangalawa, yung piston nito mga boss, kailangan din niyang ma-check up. Dahil nga sa medyo matigas din itong brake pedal niya. Siyempre inisip ko baka mamaya i-stack up itong caliper piston. Kaya nga binuo ko itong video para kahit papano kung may problema dito sa piston, alam nyo kung paano yung gagawin. At dahil nga sa natanggal ko na itong dalawang clip dito sa brake pad pin, dito naman tayo sa brake pad spring niya. Tatanggalin nyo sa pagkakatusok dito sa dalawang brake pad niya tsaka nyo hugutin itong pin. O, di ba? Tanggal na siya. Ito yung brake pad pin sa taas mga boss, hugutin nyo rin siya. Ayan o. After nyan, gamit ka ng flat screw para ma-check mo itong apat na piston mo kung meron dyang stack up. Ang gawin nyo lang naman mga boss, nakita nyo di ba? Isinisingit ko itong flat screw dito sa brake pad tsaka sa rotor disc. Ako ngayon i-atras itong brake pad para matulak niya itong piston. Doon pa lang mga boss malalaman niyo na kung stack up itong mga piston niya eh. Pero pag malambot nyo na itutulak itong brake pad tapos yung piston lumulubog, okay yun, walang problema. Kaya pwede mo na ngayon tanggalin itong lumang brake pad niya. And mga boss, kung makikita nyo yung brake pad, di ba? Sobra na siya sa nipis. Kumbaga, panalong-panalo na dito si customer eh, oh. Talagang nasa aid niya yung paggamit ng brake pad eh. Lagyan ko na ulit ng dalawang nut itong wheel hub, tsaka ako ngayon yan hihigpitan. Tsaka ako ngayon iikutin itong rotor disc at didikitan ko yan ng sandpaper habang iniikot ko mga boss para yung gas-gas nitong rotor disc matanggal yung talim niya. Kasi nga, pag hindi natanggal yung talim na gumasgas dito sa rotor disc, pwedeng magkaroon ng guhit itong brake pad mo na bago na pag tumagal na, pwedeng pagmulan ng ingay. Pag okay na, pwede mo na ngayon isprayan yan ng brake cleaner para kung may kumapit na langis dyan or malagkit, mawas out siya. At para matanggal yung nagmarka na dumi dito sa rotor disc, punasan mo ng basahan yan. Nakita nyo kung paano ko ginagawa. Ganun lang. At dahil sa okay na mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong bagong brake pad mo. Dahil sa nakaangat pa itong piston dito sa pangalawang brake pad na pagkakabitan mo, itulak mo lang yan gamit itong yabe. Pag lumubog na yung piston, pwede mo na ngayon ilagay itong pangalawang bagong brake pad. Doon lang din mga boss, itusok nyo lang din itong pangalawang brake pad. Tapos yung pin nitong brake pad nyo, syempre wag nyo kalimutang ilagay yan. Napakadali lang naman kung makikita nyo, di ba? Itinusok ko lang naman itong pin. Tapos dito sa baba, ganun din, itutusok nyo lang itong pin dito sa brake caliper, lulusot yan dito sa brake pad, tapos papasok dito yan sa clip spring niya. Hanggang sa tumagos na yan doon sa isa pang brake pad, yung dulo nitong pin lalabas yan sa brake caliper. Okay na, dito pa naman ngayon sa brake pad spring niya. Itusok mo yan dito sa magkabilang brake pad para lumapat siya. After nyan, i-check nyo pa rin itong spring kung na-shoot nyo sa butas nitong brake pad. Kung sa palagay nyo okay naman, pwede nyo na ngayon ilagay itong clip na maglalak nga dito sa pin. Sa dulo niya mga boss, itutusok nyo itong clip pag okay na. Doon naman sa taas mga boss, itusok nyo yung isa pang clip para dito sa pin. Yan. Maglalak na ngayon dito sa pin, hindi na ngayon mahuhugot yan. Dahil okay na, tanggalin mo na itong cap ng bleeder. Start makina. After nga maka-start itong makina, sa pagbibleed mga boss, same procedure lang naman. Kung paano nyo blinid sa kabilang side, ganun din naman dito. Wala namang pinag-iba. Siyempre parang ganito, bomba, 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 perme, nakadiin sa brake pedal, tapos ikaw naman, luluwagan mo itong bleeder. Pag lumabas na itong brake fluid, tsaka mo ngayon isasara siya ulit. Tapos bomba ulit sa brake pedal. Bali, uulit-ulitin mo lang yun mga boss hanggang sa malinis na yung brake fluid or wala na siyang hangin na lumalabas dito sa bleeder. Check upin ko muna itong mga boss, brake fluid reservoir niya. Baka mamaya maubusan. Hindi kasi pwedeng maubusan ng brake fluid yan mga boss. Mag-uulit ka ng trabaho. Pwede kasing pasukan ng hangin itong brake master at ang unang maapektuhan dyan yung brake pedal mo. Kaya pag nagbi-bleed kayo, dapat updated kayo sa pagsalin ng brake fluid dito sa fluid reservoir niya. Hindi kasi pwedeng matuyuan ng brake fluid itong reservoir niya mga boss during na nagbi-bleed kayo. Kaya dapat talaga habang nagbi-bleed kayo, chine-check nyo yan para sigurado kayong di siya maubusan ng brake fluid. At dahil sa okay na ito mga boss, ilagay ko na itong cap ng bleeder niya. Tapos bugahan ko ng hangin yan para kung kulang pa sa paglinis na ginawa ko, kahit pa paano, makatulong yan. Pag okay na, ipadiretso ko na itong manibela ni customer. Hindi ko na ipinakita mga boss, inilagay ko na yung gulong. Dito naman ako sa malalim na brake pedal ni customer. Pero dito muna ako sa handbrake niya. Baba mo handbrake, baba. O, daan-daan mo hilahin. Matigas naman. Sure ka ah. Ay, ano na, mahaba na. Mataas na.
Mataas na to. Ako na. Yaw. Yun, malalim siya, kaya mahina yung preno. Abangan nyo sa part 2 mga boss. Muli, maraming salamat sa panunood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!